Okay po, so magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula sa ating Sunday School mula 9 to 9:30. Meron po tayong kalahating oras upang ating pong pag-aralan kung ano po yung kapahayagan ng Panginoon ngayong umaga po. Okay? So, sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka? Yan. Sabihin mo, nakaposisyon ka ba? Yan. So, kung nakaposisyon siya, ibig sabihin ay may pagpapala, may blessing na ibibigay ang Panginoon ngayong umaga. Diba? So, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat naman sa umagang ito, God. Sa aming Panginoon, Sunday School, God, kayo siya muna sa bawat sa amin, Panginoon. Ako, Panginoon, ay itago niyo, Panginoon, sa inyong banal na cross, Panginoon, upang kayo siyang makita, maluwalhati ng bawat sa amin, O God. Kayo siya maparangalan ng God. Maraming salamat naman sa iyong pang papulan, pasasalamat. In Jesus we pray. Amen and amen. Okay po, so ngayong umaga po ay atin pong pag-aaralan ang pinamagatan ko pong how to position yourself to receive God's blessing. Yan po. So, nakaposition ba yung ating sarili para makakuha ng pagpapala mula sa Panginoon? Yan. Okay? So, minsan kasi ay maaaring kaya tayo ay kumbaga parang kinukulang, gawa siguro lang minsan ikaw ay nakaupo sa hindi tawag dito, or hindi ka nakaposisyon sa pagpapala ng Panginoon. Okay? So, si Abraham ay bago maging father of many nation, si Abraham po ay pinosisyon muna ng Panginoon ang kanyang sarili, o pinosisyon niya muna yung kanyang sarili sa Kinaan o sa Kanaan bago siya pagpalain ng Panginoon. Di ba po? So, pinosisyon niya muna eh. Kaya talagang naging father of many nations siya. Okay? So, si Zacchaeus, okay, yung maliit na tao, ay bago siya ma-bless ng Panginoon, ay kailangan muna niyang iposisyon yung kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-akyat sa puno. Di ba? So, bago siya napansin ng Panginoon at siya ay pinagpala. Di ba? Si Pedro ay bago siya nakakuha ng pagpapala, especially yung isda, ay pinosisyon niya muna yung kanyang lambat sa kanang bahagi ng kanyang bangka. So, at napakarami ng kanyang nahuli. At yung babaeng dinudugo sa loob ng maraming taon, ay kailangan niyang iposisyon yung kanyang sarili sa paanan ng Panginoon upang siya ay gumaling. Okay? So, kung gusto mo ng blessing at breakthrough sa buhay, kailangan po nasa tamang posisyon ka. Amen po? Yan. So, wag mong i-expect, kumbaga, na makawala ka, halimbawa, sa pag-uutang, kung yung sarili mo ay hindi mo pinuposisyon sa tamang paggastos. Diba? Mas malaki pa yung gastos mo sa kinikita mo. Talagang lulubog ka sa utang nun, di ba? Kahit hindi prinsipyo ng Biblia ang pag-uusapan, kahit na prinsipyo ng tao, ay mas malaki yung tinitake mo, di ba? Kaysa sa nire-receive. Pero pagdating sa giving, dapat mas malaki ang gini-give kaysa nare-receive. Kung palalo tayong pagpalain, di ba? So kahit ano pong panalangin mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos dahil nasa maling posisyon ka ng paggasta ng higit pa sa iyong kinikita. Okay? So meron po akong 3-4 na puntos ngayong umaga. So pinamagatan ko po itong how to position yourself to receive God's blessing. Number 1, grow your desire to obey God's command. Pagsumikapan po natin na palaguin ang pagnanasa nating sumunod sa Panginoon. Diba? Pagsumikapan po natin. Bakit? Ang sabi po sa Santiago 1:12, sa James 1:12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa umiibig sa Kanya. Okay po? So, i-design po natin, pagsumikapan po natin na palaguin yung pagnanasa natin na sumunod sa Panginoon, to obey God. Bakit? Dahil meron pong pangako ang Panginoon. Sabi diyan, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay.
na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. If we love God, we must obey God. Diba? We must obey Him. Okay? Sa paanong paraan? Diba? So pag-isip mo pa lang sa umaga, tinatanong mo na kay Lord, Lord, ano bang direction na tatahakin ko ngayong araw? Diba? Sabay kukuhain mo yung Bible mo, tapos magbabasa ka, doon i-reveal ng Panginoon. Okay? Gaya nakaraang gabi, talagang balis ako. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko? Hindi pa ako nag-prepare ng Sunday school noon eh. Sabi ko, Lord, parang iba yung pakiramdam ko. Sabi ko, kailangan ko ng ano bang kasagutan. So, doon ako sa reading ko sa ikalawang hari, sa 2 King. Hindi mo na ako nag-reading doon. O ginawa ko, nag-pray ako, tapos binuklat ko yung Bible. Tapos nagbasa ako, doon ako banda sa parang sa Hebreo. So, binasa ko yung buong chapter na nabuklat ko. Sabi ko, ano ba yung nais mo, Lord, ipaalam sa akin ngayong gabi, ng gabi ngayon. So, binasa ko, wala pa. Tapos nung malapit sa bandang huli na, nabasa ko doon na, hindi ko matandaan yung verse. Ang sabi ng Panginoon ay, maging malakas ka at magpakatatag ka. So, yun pala yung nais sabihin ng Panginoon. So, ganun po di ba? Kung gusto natin yung maging obedient sa Panginoon, so ganun po yung description na isang taong nagsasaliksik sa kalooban ng Diyos. Di ba? Hindi yung nagbabasa ka lang or wala sa puso mo. Okay? Dapat talagang dinidesire mo, ninanais mo yung blessing ng Panginoon. Sabi po dyan, ang kapamaraanan ng Biblia tungkol sa pagpapala ay kailangan ng pagsunod muna bago ang blessing. Okay? Bago po ang blessing. Si Abraham, pinagpala siya ng Lord. Diba? Simula nang sumunod siya. Diba? Nagkaroon sila ng anak. Nagkaroon ng napakaraming mga ari-arian. Diba? Pastulan. Okay? So doon ang simula yung blessing. Doon tumaloy. Mula nung siya ay nagsunod. Okay? So, ganun po yung kapamaraanan ng Biblia. Kailangan mo mag-obey first before blessing. Okay? So, katulad ng isang mangangaso o ng isang nag-aalaga ng kabayo. Yung kanyang kabayo ay nais niya ng ibenta. Okay? So, ngayon, sabi ng bibili, tinanong niya, yan bang kabayo mo, masipag ba yan? Yan bang kabayo mo, malakas ba yan sa trabaho? Sabi ng may-ari, opo, masipag po itong kabayo ko na to. So bago niya bilhin, sabi niya, sige, subukan ko, sinakyan niya. Pagsakay niya, ginano niya yung tali, hindi umalis yung kabayo. Hindi gumalaw yung kabayo. So sabi ng nagbibili, sabi mo masunurin ito, sabi mo masipag ito. So bumaba ngayon yung nagbili, tapos yung may-ari na. Ngayon, ang ginawa ng may-ari, kumuha siya ng 2x2. Pinalo niya ngayon yung kabayo. Tapos sabi na sa nagbibili, iyan, sakyan mo na. Pagsakay na, bago umalis yung kabayo. Okay? Bago umalis, sabi niya, ay, ano naman yan, sir? Sabi niya, sumusunod naman yan, nga lang kailangan mo pang paluin. Okay? So sa ating buhay, huwag na po nating hayaan na tayo po ay paluin ng Panginoon bago tayo sumunod. Amen po? Kasi minsan may pagpapalo ang Panginoon, may pagtutuwid ang Panginoon, bago lang natin nasabi na, Lord, ito pala ang nais mo. Saliksikin po natin, Lord, ngayong umaga ba, ano ba ang nais mo? Lord, ngayong umaga ba, ano ba yung gusto mong pagawin sa akin? Diba? So huwag mo nang hintayin na paluin ka pa ng Panginoon, diba, ng Diyos, upang kuhain ang iyong atensyon bago ka sumunod. Okay? Sumunod ka na ngayon at ikaw ay pagpapalain. Diba? Pag sinabi ni Lord na patawarin mo na yung mga kaaway mo, sundin mo. Amen. Diba? So mahirap magpatawad, pero nandun kasi yung pagpapala eh. Once na ikaw ay sumunod. Diba? Pag sinabi ng Lord na, okay anak, itigil mo na yung pag-iinom mo, paglalasing mo, pambababae mo, itigil mo na yan. So doon mo pala makikita yung pagpapala. Diba? Pag sinabi ng Lord na anak, sumunod ka sa magulang mo kung ikaw ay pipili ng iyong makakasama sa buhay. Sundin po natin yung ating mga magulang, lalo na sa kabataan ngayon, di ba? Okay? Kapag sumunod ka, doon po yung pagpapala. Okay? Kasi ano yan eh,
na pangako ng Panginoon yan, di ba? Sa Kawikaan, yung pagsunod at pag-alang sa magulang ay tanda ng pag may pagpapala at may kalakip na pagpapala at mahabang buhay. Okay? So, following God po, di ba? Maraming bagay na pinapagawa sa atin ng Lord, tapos minsan ini-ignore lang natin. Ay anak, bitawan mo na yan, hindi mo mabitawan. Di ba? Kaya nga nung nabalitaan ko si Brother Ayan ay nakabangga. Nung una nabangga sa pangalaw, gumanti siya. Diyan na. So siya, di ba parang kasi naikwento niya nung Miyerkules, di ba na-testify niya na parang may nais ipagawa ang Panginoon. Di ba? So parang may pagpapalo ang Panginoon, di ba? So gawin natin habit yung pagsunod sa Diyos at unahin natin siya sa anumang bagay. Di ba? Para nag-require po si God sa pagsunod muna bago tayo pagpapalain. Okay? Dahil kapag sumunod po tayo sa Kanya, unang-una, yun yung ikabubuti natin. Tapos pangalawa, lalago tayo sa relasyon sa Panginoon. Di ba? Wala pong magulang na nagsabi na, anak, dahil sinagot mo ako ngayon, may kotse ka. Walang ganun, di ba? Hindi natutuwa ang magulang sa ganun. Di ba? Anak, dahil sinagot mo ako ngayon at hindi ka nakinig sa akin, bibigyan kita ng reward. May ganun ba? Wala po. Di ba? So, ganun din po sa Panginoon. Okay? Hindi po tayo i-bless kung hindi po tayo nakaposisyon. Okay? So, ganun po. Pero kapag tayo ay mabait sa ating mga magulang at sumusunod, doon po yung pagpapala. Di ba? Kapag ikaw ay inutusan, tapos, diyan ka na agad. Di ba? Naalala ko si Kampal noon eh. Hindi pa inutusan. Paano bang nais mo ipabili sa amin? Ganon po sila ka-active. Ayaw ko lang ngayon. Active 3 minutes ago. Okay? Sabi po sa mga awit 66:18, kung ang kasalanan ko ay magpapatuloy, di na sana ako dininig ng Panginoon. Okay? Kung gusto po natin pagpalain tayo ng Diyos, huwag po tayong manatili sa kasalanan. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo matatanggap ang pagpapala. Sabi po sa Psalm 66:18. Di ba? Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Meron pong barrier, may hadlang po yung kasalanan. Okay? Kaya dapat po tayo ay nagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Sabi sa Santiago 4:3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Okay? Hindi po hahayaan ni Lord yung nagamitin yung ating hinihiling sa Kanya sa walang kabuluhan. Kaya minsan ay hindi tayo pinagbibigyan ng Lord. Di ba? Kasi may ibang purpose pala tayo sa hinihingi natin. Di ba? So may iba ka palang gustong gawin sa... Ay, kapag yumaman ako, Lord, pagpalain mo lang ako. Gagawa ako ng... yung nagkasala sa akin, babalikan ko talaga yun at gagawan ko ng masama. Pwede ba yun? Diba? Kaya hindi ka siguro pinagpapala kasi yun ang motibo mo. Yun ang layunin mo. Diba? Sabi niya, no? Humingi man kayo. Wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Kaya dapat nakapokus po tayo sa Panginoon. Pangalawa po, continually ask God's blessing. Diba? So kapag humingi tayo, continuously, hindi yung isang beses lang. Tapos kapag hindi na pagbigyan, Lord, hindi mo talaga sinunod, hindi mo talaga inano yung prayer ko. So continually ask God's blessing. Ang sabi sa Mateo 7:8, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay nakakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Diba? So, yun po ang sabi ng Panginoon. Okay? Eh, tanong ko, Brother Paul, diba? Alam naman ni Lord yung kailangan ko. Bakit pa ako hihingi? Diba? Okay? Opo, alam ni Lord kung ano yung kailangan mo sa pang-araw-araw. Pero yung paghingi po natin, pag-ask po natin sa Panginoon, yun po yung paglapit natin sa Kanya at pagkilala natin na ang Diyos, siya ang source ng lahat ng pangangailangan mo. Alam ni Lord kung ano yung pangangailangan mo sa araw na ito. Pero yung pagsabi mo sa Kanya, Lord, bigyan mo ako nito. Lord,
gabayan mo ako, yun po yung pagkilala natin sa Panginoon na siya yung may-ari ng lahat. Di ba? So, nagpapakita ito na sa Panginoon tayo nagdedepende, hindi sa ating lakas kapag tayo humingi sa Kanya. At ikaw, kapag humingi ka ng merong pananampalataya, tiyak na ikaw ay pagpapalain. Di ba? So, kung meron kang gustong hilingin sa Diyos, magsimula ka sa paghingi ng merong pananampalataya. Okay? Hindi sinasagot ng Diyos ang kahilingan sa paraang gusto mo. Sinasagot ng Diyos ang kahilingan sa paraang siya ang may alam. Dahil in God's perfect timing, magiging maganda ang kalabasan ng lahat. Pangatlo, habang ikaw ay continually humihingi sa Panginoon ng pagpapala, ito po yung pagpapalago ng iyong pananampalataya. Hindi lang po tayo basta hihingi sa Diyos, kundi hihingi po tayo ng may pananampalataya. We ask God continually to bless us with faith ng may pananampalataya po. Okay? Sabi sa Santiago 1:6, sa James 1:6, masusundan na ayan. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag po tayong mag-alinlangan. Okay? So, kapag humingi po tayo, talagang alam natin na, Lord, alam ko, pagpapalain mo ako. Okay? So, alam natin na madaling magtiwala sa Lord kung maliit lang minsan ang kahilingan natin eh. Di ba? Lord, nagtitiwala ako na maibabalik yung connection ng internet. Lord, nagtitiwala ako, nananampalataya ako na magkakakuryente mamaya. Madali lang natin ilagak yung ating pagtiwala sa Panginoon kung gano'n yung kahilingan natin. Pero kung yung kahilingan mo medyo mabigat, ano kaya? Naghihiling ka pero parang minsan may doubt, ano? Lord, pagpalain mo ako ng higit pa sa inaakala ko. Pero minsan may doubt yung sarili mo. Kaya akong pagpalain ni Lord? Di ba? So, kung mahirap minsan na parang imposible na, nahirapan tayo magtiwala sa Lord. Di ba? So, noon po, nung panahon na pabalik si Jesus sa kanyang bayan sa Nazareth, okay po? So, nais niyang pagpalain yung kanyang bayan. Ngunit, hindi ito nangyari sa kadahilan ng hindi sila nanampalataya kay Jesus. Anong sabi sa Mateo 13:58? Kaya hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon sa Nazareth, okay? Sa kanyang bayan. Bakit? Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa Kanya. Diba? Humihingi ka nga, wala namang faith, wala namang pananampalataya, useless din yun. Diba? So, nais tayo pagpalain ng Panginoon, ngunit minsan, hindi niya binibigay dahil sa kawalan ng pananampalataya. Diba? Minsan pala, isang tali na lang yung puputulin, isang panalangin na lang talaga na may pananampalataya at ibabagsak na ng Panginoon. Bigla kang nag-give up. Sayang, di ba? Yan minsan yung, di ba, minsan pala, sabi ng mga babae, itong test na to, kapag nakapasa siya, ay sasagutin ko na siya. Di ba? Ay talagang si Kuyatan, matindi yung kanyang, yung kanyang tawag dito, yung kanyang pagnanasa na siya ay sagutin, hindi siya bumitaw, di ba? So, nakuha niya ngayon si beautiful Sister Inji, di ba? Sister. So, ganun po. Talagang meron tayong, kahit yung mga kalalakihan dito, tanungin natin yan kung paano nakuha si Mrs. nila, ay matinding kikwento yan, di ba? Ako ay hindi lang makapagkwento dahil ako ay ang niligawan. Ano? Wala naman dito si Madam, kaya kaya natin magsalita ng gano'n. Mamaya na lang, naka-record pa naman. I-ano mo lang kay i-cut mo lang yung party na yun. Okay po, so nice po tayo pagpalain ng Panginoon. Minsan nga lang dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya hindi natin nakukuha. Di ba? Sinabi ng Lord na, anak, huwag mo nang pasukin yung negosyong yan dahil illegal yan. Ngunit hindi ka sumunod. Di ba? Diretso ka pa rin. Sinabi ng Lord, anak, huwag ka nang magtrabaho sa malayo dahil malalayo ka sa pamilya mo. Sinunod mo pa rin. Tapos anong nangyari? Di ba? So kapag meron pong pinapasabi sa atin ng Panginoon, sundin po natin. Di ba?
So, sinabi ng Lord, anak, unahin mo ako sa araw na ito. Hindi mo ginawa, di ba? So, maniwala po tayo kung ano yung nais natin. Di ba? Sabi sa Mateo 6:7, at kapag nanalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Ang paghingi po sa Panginoon ng mayroong pananampalataya ay kanyang sinasagot kahit sa pinakamaikling panalangin. Okay? Basta meron po tayong faith, kahit sa pinakamaikling panalangin, yan po ay sasagutin ng Panginoon. Kahit ano pong mabulaklak na sasabihin mo, kung wala ka namang pananampalataya na ito ay matutupad, wala din po. Di ba? Inararamdaman po yan. Di ba? Minsan nga kapag may sinabi ka sa kapwa mo at hindi sincere yung sinabi mo, nararamdaman ng tao na parang hindi to sincere si brother, parang hindi to sincere si sister. Okay? So, ganun po. Grow our faith in God. And lastly, increase your desire and ability to serve other sacrificially. Ito po medyo mabigat. Di ba? Iangat po natin yung ating pagnanasa na makaserve sa ating kapwa sacrificially. Ito medyo mabigat sa atin bilang tao. Bakit ko siya pagbibigyan? Bakit ko siya tawag dito, susundin? Ay ako nagtatrabaho sa bahay na ito. Diba? Bakit ako magpapa-under sa asawa ko? Ay ako ang babae, ako ang may trabaho. May mga ganun po, diba, na dahilan. Sabi po sa Gawa 20:35, ginawa ko ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Amen po? Amen. So ang best way pala na pagpalain ka kapag ang sarili mo ay ibinigay mo sa Panginoon. Di ba? Mas mapalad po yung tumatanggap kaysa nagbibigay. Kaya nga meron tayong dalawang kamay. Other is to receive and yung other side ng ating kamay is to give. Ang hirap kapag puro nakatikom lang. Di ba? Walang daluyan ng pagpapala. Ang hirap naman kung puro lang nakabuka. Di ba? Wala rin daluyan ng pagpapala. So give and take po. Okay? Yung isang kamay para sa pagbibigay, yung isa ay para sa pagtanggap ng pagpapala ng Panginoon. Pero, ang isipin po natin, mas matimbang pa rin po ang pagbibigay. Bakit? Kasi kapag nagbigay ka, doon ka pagpapalain. Diba? Ang isang ilog na hindi umaagos, hindi nagiging kapaki-pakinabang dahil stagnant yung tubig. Diba? Kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon at hindi mo rin shinare at hindi ka naging daluyan ng pagpapala, magiging mabaho po yung ilog. Diba? Magiging stagnant at balang araw ay hindi na magiging kapaki-pakinabang. Okay? So kapag meron po tayong pagpapala na ibinigay ng Panginoon, serve sacrificially po. Diba? Gawin natin daluyan din tayo ng pagpapala. Okay po? So, yun po yung ating mga punto sa umaga ito. To receive God blessings, you must position yourself. Unang-una, grow your desire to obey God's command. Pangalawa, continually ask God's blessing, tuloy-tuloy. Pangatlo, grow your faith in God. Okay? Tayo po ay humingi ng may pananampalataya and increase your desire and ability to serve others sacrificially. Okay, dahil masarap po kapag yung sa feeling na nakapag-serve ka sa kapwa mo. Di ba? Kaya nga yung utos ng Panginoon, ang pinakamahalagang ang 10 utos ng Panginoon ay nahati sa dalawa. Ang pagsiserve una sa Panginoon at yung ikalawang 5 ay ang pagsiserve sa kapwa. Patungkol sa kapwa yan. Okay? So, nandun pa rin po. Serve others sacrificially. Lord, maraming salamat Ama sa umagang ito, God, na patuloy kami sinamahan, Lord.
Lord, patuloy niyo, Panginoon, pinaalam sa amin, Panginoon, kung paano namin i-posisyon ang aming sarili, Panginoon, kung paano niyo kami, Panginoon, pagpapalain, O God. Maraming salamat, Ama, sa katuruan ito, Panginoon. Kayo siyang panguna sa bawat sa amin, O God, sa aming ikalawang gawain, Panginoon. Patuloy niyo kami samahan, Panginoon, simula, Panginoon, sa magdadala ng awitin, O God, dinadala ko, Panginoon, kayo siyang panguna sa bawat sa amin, O God. Tulungan niyo kami, Ama, pagpalain niyo ang bawat sa amin, O God. Ito po aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Muli po sa ating lahat.